Kumusta? Welcome to Movie Recap Tagalog. Ito si Elizabeth, isang nasa katanghaliang gulang na babae na nagtatrabaho bilang isang guro sa junior high school. Taliwas sa inaasahan, malayo siya sa responsible at nagmamalasakit. Sa katunayan, kilala si Elizabeth sa kanyang kawalang ingat, kabastusan, at pagmumura pa sa mga estudyante. Kadalasan sa ilalim ng impluwensya ng alkohol o droga, ang kanyang tunay na layunin sa buhay ay pakasalan ang isang mayamang lalaki. Isa siyang gold digger at simple. Sa kasalukuyan, si Elizabeth ay nakikipag-date sa anak ng isang mayamang negosyante, na tila isang tagumpay para sa kanya. Puno ng pagmamataas, bigla siyang huminto sa kanyang trabaho sa pagtuturo sa paniniwalang hindi na niya ito kailangan. Gayunpaman, sa pag-uwi, nahaharap siya sa isang problema. Ang kanyang kasintahan at ang kanyang ina ay naghihintay para sa kanya, ayaw na niyang pakasalan siya. Sa wakas ay napagtanto ng kanyang kasintahan na si Elizabeth ay gusto lamang ang kanyang pera at nagnanakaw ng pera sa kanyang opisina, at maging sa silid ng kanyang ina upang bumili ng mamahaling bagay para sa kanyang sarili. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na magpaliwanag, galit siyang umalis, sinira ang kanyang mga pangarap ng kayamanan at iniwan siyang walang trabaho. Desperadong makapagtrabaho si Elizabeth at naghahanap ng ilang buwan, ngunit dahil sa kakulangan sa talento ay patuloy siyang tinagihan. Sa huli, nilunok niya ang kanyang pride at bumalik sa dati niyang trabaho sa junior high school. Sa kanyang unang araw, nakatagpo niya ang kanyang matandang kaaway, si Amy Squirrel, at ang kanilang palitan ay puno ng mga insulto. Bakas ang puot sa pagitan nila. Sa silid-aralan, tuwang-tuwa ang mga estudyante na bumalik si Elizabeth, ngunit wala siyang pakialam. Napapabayaan niyang magturo at magpakasawa sa kanyang almusal, kahit na binuksan niya ang telebisyon para manood sila ng pelikula, Stand and Deliver, sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtaas ng kanilang mga marka. Tinakpan niya ng jacket ang mukha niya at nakatulog sa klase. Sa tanghalian, nakipagkasundo si Elizabeth kay Alwayanen, ang kanyang nag-iisang kaibigan sa paaralan at isang kapwa-guro. Pinag-usapan nila ang kanilang mga buhay, at inihayag ni Elizabeth ang kanyang plano na sumailalim sa operasyon sa pagpapalaki ng dibdib, umaasa na maging kaakit-akit sa mga mayayamang lalaki. Samantala, nakilala namin si Russell, ang guro ng GYM na matagal nang may crush kay Elizabeth. Ngunit dahil sa kanyang kakulangan sa kayamanan ay hindi nakakakit ng pansin kay Elizabeth. Kilalanin si Scott, isang gwapong substitute teacher. Nang malaman ni Elizabeth ang kanyang kayamanan, agad siyang itinuon ni Elizabeth. Siya ay nag-orchestrate ng isang pulong at mahusay na nalaman na siya ay walang asawa na kamakailan ay nakipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Nang makita niya ang isang larawan ng kanyang dating kasintahan na may malaking dibdib, nagsiselo si Elizabeth at ipinapalagay na mas gusto ni Scott ang mga babaeng may ganitong mga katangian. Pinasisigla nito ang kanyang determinasyon na sumailalim sa operasyon sa pagpapalaki ng dibdib. Sa sumunod na eksena, pumunta si Elizabeth sa isang klinika, handang punan ang form para sa kanyang gustong operasyon. Gayunpaman, mabilis na nawala ang kanyang pananabik nang matuklasan niya ang nakakagulat na presyo na $9,000. Wala pang $50 sa kanyang account, napagtanto niyang kakailanganin niyang ipagpaliban ang kanyang mga plano sa ngayon. Nang gabing iyon, desperadong nakipag-ugnayan si Elizabeth sa mga kaibigan at kakilala umaasang magkaroon ng mga donasyon para sa kanyang operasyon. Sa kasamaang palad, ang kanyang tunay na ugali ay kilala ng lahat at isa-isa nilang binitawan siya. Naiwan na walang ibang pagpipilian, nagpasya siyang makipag-ugnayan sa kanyang dating kasintahan, humihingi ng $9,000 bilang kabayaran para sa kanilang nasirang relasyon. Ngunit kahit siya ay tumanggi, iniwan siyang bigo at nasiraan ng loob. Kinaumagahan sa klase, habang walang ginagawa si Elizabeth, isang estudyante ang lumapit sa kanya nag-aalok na maghugas ng kanyang sasakyan. Ipinaliwanag ng mag-aaral na ang buong klase ay nakikilahok sa taunang kaganapan sa paghuhugas ng kotse na nangangakong magiging masaya. Sa simula ay hindi pinapansin, napukaw ang interes ni Elizabeth nang malaman niyang kumita sila ng $6,000 noong nakaraang taon. Nagtanong siya tungkol sa guro na nangunguna sa kaganapan at nadismaya nang matuklasan na ito ay walang iba kundi ang kanyang kaaway na si Amy. Sa kabila ng pag-urong, ayaw ni Elizabeth na palampasin ang ginintuang pagkakataon. Determinado, tumungo siya sa opisina ng punong guro gamit ang kanyang mapang-akit na alindog upang gayumahin siya. Nang napukaw na siya, minamanipula siya nito para italaga siya bilang pinuno ng kaganapan sa paghugas ng sasakyan at palitan si Amy. Tuwang-tuwa, pumayag ang prinsipal ng walang pag-aalinlangan. Kinaumagahan, dumating si Elizabeth sa kaganapan na nakasuot ng isang nagsisiwalat na damit na nakakuha ng atensyon. Siya ay masigasig na naghuhugas ng mga kotse, mapaglarong nagwiwisik ng tubig sa kanyang sarili, nakakagulat sa mga babae, ngunit nakakaintriga sa mga lalaki. Maging ang isang pulis ay nabighani sa kanyang kagandahan, kaya nabangga niya ang kanyang sasakyan. Sinamantala ni Elizabeth ang sandali, humihingi ng dagdag na pera mula sa mga lalaki,
at sinasabing ito ay agarang kailangan para sa mga estudyante. Nagtagumpay ang kanyang plano, at sa pagtatapos ng araw nakalikom siya ng humigit kumulang $10,000. Ang kalahati nito ay napupunta sa paaralan, habang palihim niyang itinatago ang kalahati. Samantala, nalaman ni Emmy ang mga aksyon ni Elizabeth at hinarap niya ang punong guro na nagambala sa kanya sa banyo. Inakusahan ni Emmy si Elizabeth ng paglustay ng mga pondo ng paaralan at humihingi ng kaparusahan. Gayunpaman, iginigiit ng punong guro ang matibay na ebidensya bago gumawa ng anumang aksyon. Kinabukasan ay ang taunang pagpupulong ng mga magulang at guro, at maraming mga magulang ang nagtitipon sa klase ni Elizabeth na galit sa kanyang kawalan ng wastong pagtuturo. Hinarap nila siya, humihingi ng paliwanag tungkol sa panonood sa mga pelikula sa halip na mga aralin. Pero sumagot siya na, huwag mo akong turuan kung paano gawin ang aking trabaho. Sa pagtatapos ng pulong, isang nag-aalalang ama ang maingat na nagbigay kay Elizabeth ng $200 na humihingi ng karagdagang atensyon para sa kanyang anak. Pumukaw ito ng ideya sa tusong isipan ni Elizabeth. Nakipagpulong siya sa bawat magulang ng paisa-isa tumatanggap ng pera sa ilalim ng pangako ng pagbibigay ng personal na atensyon sa kanilang mga anak. Ngayon, si Elizabeth ay may $2,000 na lang ang layo mula sa kanyang inaasam na operasyon sa pagpapalaki ng suso. Sa paglipas ng panahon, ipinagpatuloy ni Elizabeth ang kanyang iresponsableng pag-uugali na hindi nagpapakita ng paggalang sa kanyang mga estudyante. Tinanggihan niya ang mga pagsulong ng instruktor ng GYM, si Roselle, ngunit nakipagkaibigan sa kanya. Sa kabilang banda, itinuon ni Emmy ang kanyang mga tingin sa mayaman at guwapong si Scott, at ang dalawa ay naging mas malapit na nagpapasigla sa paninibugho ni Elizabeth. Isang araw, nalaman ni Elizabeth mula sa kanyang matalik na kaibigan, si Elwyn, ang tungkol sa kompetisyon ng guro sa paaralan. Ang guro ng mga mag-aaral ay nakamit ang pinakamataas na marka sa paparating na pagsusulit ay mananalo ng cash na premyong $5,000. Nasasabik sa pagkakataong ito, nagpasya si Elizabeth na oras na para seryosong magturo sa kanyang mga estudyante. Mula sa susunod na araw, maaga siyang dumating sa klase, na ikinagulat ng lahat sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila na buksan ang kanilang mga libro. Si Elizabeth ay nagtatalaga ng takdang aralin, at pang-araw-araw na mga takdang aralin, na pinagbabawalan silang makipag-usap sa isa't isa. Ang mahigpit na gawaing ito ay nagpapatuloy sa loob ng ilang araw, na nagreresulta sa makabuluhang pagpapabuti mula sa mga mag-aaral. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang kanilang pag-unlad upang makapasa sa paparating na pagsusulit, na ilang araw na lang ang natitira. Determinado na manalo ng $5,000 na premyo si Elizabeth. Nang gabing iyon, siya ay nagsusuot ng mapang-akit at lumapit sa isang propesor ng estado na nagngangalang Carl, na responsable sa paghahanda at pamamahagi ng mga tanong sa pagsusulit. Ang kanyang plano ay nagtagumpay dahil si Carl ay naakit sa kanya at iniimbitahan siya sa kanyang lugar. Nang samantalahin ang pagkakataon, pinainom ni Elizabeth ang kanyang inumin na may mga gamot na pampatulog dahilan upang siya ay mahimatay. Ninakaw niya ang mga tanong sa pagsusulit mula sa kanya at ipinamahagi ito sa kanyang mga estudyante. Sa susunod na linggo, ang mga resulta ng pagsusulit ay inihayag at lahat ng mga estudyante ni Elizabeth ay pumasa na may mga pambihirang marka na sinisiguro ang kanyang tagumpay. Inaangkin niya ang $5,000 na premyong cash, sa wakas ay may sapat na pera upang sumailalim sa operasyon. Nang hindi nag-aksaya ng anumang oras, tumungo siya sa klinika at nag-schedule ng appointment. Gayunpaman, ang kanyang espiritu ay durog sa susunod na araw nang matuklasan niya na si Scott ay nakikipag-date ngayon kay Emmy at tila sila ay labis na nagmamahalan. Galit na galit si Elizabeth na ang kanyang mga plano ay muling nahadlangan ng kanyang kaaway, ngunit tumanggi siyang sumuko. Nang sumunod na linggo, nag-organisa ang paaralan ng tour para sa mga estudyante, kung saan hinirang sina Scott at Emmy bilang mga organizer. Nang malaman ito, gumawa si Elizabeth ng isang tusong plano. Nag-inject siya sa isang mansanas ng kemikal at inilagay ito sa mesa ni Emmy, batid niyang mahilig siya sa prutas. Gaya ng inaasahan, kumagat si Emmy nang hindi tinatanong kung saan ito galing. Sa gabi, ang kanyang mukha ay natatakpan ng mga pantal at allergy. Nag-aalala tungkol sa potensyal na pagkalat hinirang ng punong guro si Elizabeth upang palitan si Emmy sa paglilibot. Sa susunod na eksena, sinamantala ni Elizabeth ang pagkakataon at naging mas malapit kay Scott. Nang maglaon ng gabing iyon, nakipagtagpo sila sa isang lihim at matalik na pagkikita. Samantala, isang nagsiselos na si Emmy ang nagsimulang maghanap ng ebidensya para mapatalsik si Elizabeth sa paaralan. Pumapasok siya sa silid-aralan ni Elizabeth at sinubukang buksan ang kanyang mesa, ngunit nakalock ang karamihan sa mga drawer. Nagpasya si Emmy na ipagpalit ang kanila mesa at hinikayat ang isang janitor na puwersahang buksan ang mga drawer. Sa kanyang tuwa, natuklasan ni Emmy ang mga ninakaw na papeles ng tanong na kinuha ni Elizabeth mula kay Carl.
Kasunod nito, pumunta si Emmy sa opisina ng punong guro at isiniwalat ang lahat tungkol sa pamamaraan ng pagdaraya ni Elizabeth upang matulungan ang kanyang mga estudyante na makamit ang magagandang marka. Sa pagkakataong ito, naniniwala ang punong guro sa mga akusasyon ni Emmy, ngunit ipinaliwanag niya na maaari lamang niyang tanggalin si Elizabeth kung aamin si Carl sa kwento. Noong araw ding iyon, hinarap ni Emmy si Carl sa kanyang opisina, binablackmail siya para ipagtapat ang lahat. Nagbabanta siya na ilantad sa publiko ang kanyang mga maling gawain kung tumanggi siya. Nag-aatubili, pumayag si Carl sa mga kahilingan ni Emmy. Sa ibang lugar, habang naglalakbay sa paaralan, nasisiyahan si Elizabeth sa kanyang oras kasama ang mga estudyante. Tinutulungan pa niya ang isang nabuli na batang lalaki sa pagkakaroon ng katanyagan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang mga damit na panloob. Nasaksihan ni Roselle ang gawang ito ng kabaitan at naging lubos na humanga. Pinupuri niya ang pagiging bukas palad ni Elizabeth at ibinalik niya ang kilos sa pamamagitan ng pagpuri sa kanyang katapatan at kagwapuhan. Gayunpaman, ang kanilang romantikong pag-uusap ay biglang naputol nang dumating si Emmy at tinutuya si Elizabeth na sinasabing malapit na siyang maaresto. Nang marinig ito, napagtanto ni Elizabeth na ang mga ninakaw na papeles sa pagsusulit ay natuklasan na nag-udyok sa kanya na gumawa ng sariling plano. Pagdating niya sa bahay, binayaran ni Elizabeth ang kanyang kasama sa kwarto upang maghatid ng isang package kay Carl. Sa pagbukas ng package, natuklasan ni Carl ang ilang mga hubad niyang larawan na kinuha ni Elizabeth noong siya ay walang malay. Ginagamit ito ni Elizabeth bilang pagkilos upang manipulahin si Carl sa paggawa ng maling pag-amin. Bilang kapalit, ipinangako niya na palihim na ilihim ang kanyang mga nakakakompromisong larawan. Ito ay naglalagay kay Carl sa isang mahirap na posisyon dahil ang parehong babae ay binablackmail siya sa kanilang mga kahilingan. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, pinili ni Carl na pumanig kay Elizabeth at maling itinanggi na nakilala siya. Sumulong si Elizabeth at sinabing may gumagamit ng droga sa loob ng paaralan sa klase. Inihayag niya na natuklasan niya ang taktika ng pagpapalit ng desk ni Emmy sa kanyang pagkawala. Habang ang ilalim na drawer ay naglalaman ng mga test paper, ang itaas na drawer ay naglalaman ng narcotics na hindi alam ni Emmy. Ang mga pag-aangkin ni Elizabeth ay nag-udyok ng paghahanap ng pulisya sa paaralan na sinusuri ng mga opisyal ang lahat ng mga mesa. Nang turan na ni Emmy, natuklasan ang narcotics at agad siyang dinala sa kustodiya. Ito ang tanda ng pagtatapos ng patuloy na hidwaan sa pagitan ng dalawang babae. Sa huling eksena, nilapitan ni Scott si Elizabeth at inanyayahan siyang makipag-date na ipinagtapat ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Nakapagtataka, tinanggihan niya ang kanyang alok na nagsasabi na mayroon na siyang isang tao sa kanyang buhay na matalino, nagmamalasakit, at kaakit-akit. Pagkatapos ay lumingon si Elizabeth kay Roselle at mapusok siyang hinalikan, pinasimulan ang kanilang relasyon. Kinansela rin niya ang kanyang operasyon sa pagpapalaki ng dibdib dahil hindi na siya interesadong mang-akit ng mayayamang lalaki. Ang pelikula ay nagtapos nang sa Elizabeth ay maging isang responsableng guro at tulungan ang lahat ng kanyang mga mag-aaral na makamit ang natitirang akademikong tagumpay. Pakiusap, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat!